pin code, sir. There was a ballot that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center. Ito ang 24 oras. Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Imbes na makahanap ng kalinga, minamaltrato at ikinakadena pa umano na parang aso ang mga bata sa isang ampunan sa Mexico, Pampanga. Mahigit 100 bata ang sinagip ng DSWD na hindi lang sinasaktan, ikinukulong pa raw sa banyo at hindi pinapakain. Nakatutok si JP Soriano. Sa loob ng isang pribadong care facility sa Mexico, Pampanga, inaresto ang isang pastor na nagpapatakbo ng isang Social Welfare and Development Agency o SWADA. Inireklamo kasi siya ng umano'y pang-aabuso sa mismong mga batang inaalagaan ng pasilidad nang inspeksyonin ito ng mga tauhan ng DSWD. Sinasaktan daw sila nung kanilang mga house parent at nung pastor nung lugar. Nagpapunta kami ng mga social workers who conducted a focus group discussion with the children. And doon talaga na-validate, na-verify na sinasaktan yung mga bata. Ang SWADA ay pasilidad na rehistrado at otorisado ng DSWD na mag-alaga ng mga batang inabandona gaya ng mga street children. Kasama ang DSWD na magkwento ang ilan sa kanila. Nakadena po sa... Parang kadena po ng aso. Nakadena ka dahil? Tumakas po ako. Tapos tinali yung kamay mo, gano'n? Sa paa. Sa paa. Kadena Tatlo po kami. Parang sa aso? Opo, ganun po. Kaso Pero po yung malaki kadena siya. po na yun makapal po. Makapal po siya nakadena. Ang mga iba't ibang klaseng kwento ng pananakit ranges from ginapos ng gamit ng kadena na makakapal, pinaluhod sa graba, pinaluhod sa asin na may bato, pinalo ng yantok na yung ginagamit sa arnis, pinalo ng PVC pipe, kinulong sa kubeta, hindi pinapakain. May 100 at 60 bata sa pasilidad ang sinagip ng DSWD Field Office Central Luzon. Dinala na sila sa isang DSWD facility sa Lubao, Pampanga at sumailalim sa counseling at iba pang pagsusuri. At matapos nga pong mailipat dito sa Lubao, Pampanga ang mahigit 160 na kabataang na-rescue sa isang facility sa may Mexico, Pampanga ay ipinoproseso po ng mga social worker mula sa DSWD at inaaral ang profile ng mga batang ito upang malaman kung saan silang center dapat ilipat upang ituloy ang pag-aalaga at pag-aaruga sa mga batang ito. Naharap sa kasong paglabag sa Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act ang pastor at direktor ng pasilidad na isang US national. Wala naman katotohanan sa allegation, sir. Yun lang po. If gusto niyo pong ng buong comment ko, willing ko sabihin sa inyo na mahabang comment. Upon our arrest, we have to make a report sa BID, sa Bureau of Immigration, para po sa record check ng foreign national. Then, syempre, since na foreign national, may separate report kami na isasubmit particularly sa Bureau of Immigration. Binalikan din namin ang pasilidad pero sarado ang compound, bagaman may worship service dahil pinatatakbo rin ng isang religious group. Mula sa Pampanga at para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Iniimbestigahan ng Senate Sergeant at Arms ang sumbong na may gumamit umano ng marijuana sa loob mismo ng gusali ng Senado. Sa incident report, pinangalanan ang pinaghinalaang staff bilang si Nadia Montenegro na ngayon ay staff ni Senador Robin Padilla. Nakatutok si Mark Salazar. Simoy ng tila marijuana sa loob mismo ng gusali ng Senado? Yan ang nireport sa Senate Sergeant at Arms, hindi lamang isa kundi sa dalawa ng pagkakataon. Batay sa incident report ni LSO-1 Victor Patelo, itinawag sa kanya noong Hulyo ang tungkol sa malakas na amoy sa 5th floor. Nang inspeksyonin, wala raw siyang nakitang naninigarilyo. Nito namang August 12, isa ulit staff ng isang senador ang nagsumbong na may kakaibang amoy na nanggagaling sa ladies' room ng extension offices ng mga senador. Inahilin tulad nito ang amoy sa marijuana
At sabi niya, ang tangi umanong nasa area ay si Nadia Montenegro. Ang dating aktres na si Nadia Montenegro ay staff ngayon ni Senador Robin Padilla. Nang tanungin ni Patelo si Montenegro, itinanggi niyang nanigarilyo siya sa loob ng ladies' room o gumamit ng marijuana. Pero sinabi nitong meron siyang vape sa kanyang bag, kaya baka ito raw ang pinanggalingan ng kakaibang amoy. Sinusubukan naming makakuha ng pahayag mula kay Montenegro. Sa isang pahayag, sinabi ni Senate Secretary Attorney Renato Bantug Jr. na inatasan niya ang Senate Sergeant at Arms na agad magsagawa ng investigasyon. Sa utos din ni Senate President Chis Escudero, ipinadala ng Secretary of the Senate ang incident report tungkol sa umano'y paggamit ng marijuana sa opisina ni Senator Padilla para sa kanyang kaalaman at naaakmang aksyon. Hindi pa nagbibigay ng pahayag si Senador Padilla, pero ayon sa kanyang Chief of Staff na si Attorney Rudolph Philip Jurado, iniimbestigahan na nila ito at pinagpapaliwanag na rin ang nasa sangkot nilang lady staff. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Mahigit 800 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu ang natagpuan sa dalampasigan sa Bataan na nakatago sa mga sako ng patuka sa manok. Kagaya umano yan ng mga nalambat sa Masinloc, Zambales, kaya inaalam kung may koneksyon. At nakatutukla si Darlene Tay. Darlene? Pia, iniimbestigahan na raw ng PNP Region 3 dito sa Camp Olivas kung paanong napunta sa dalampasigan ng Mariveles, Bataan ang sako-sako ng hinihinalang shabu na may halagang mahigit 800 milyong piso. Pasado 1:00 ng hapon kanina nang rumisponde ang mga pulis sa baybay ng Barangay Sisiman, Mariveles, Bataan. Ayon sa PNP Region 3, may nag-report na mangingisda sa Bataan Police kaugnay sa nakita niyang sako na malapit sa mga bato sa may lighthouse o parola. Isa-isang kinuha ng mga pulis ang 6 na puting sako ng patuka sa manok. Pero nang buksan, nakita ang 118 na pakete ng hinihinalang shabu. Nasa 118 kilos ang timbang nito at nagkakahalaga ng mahigit 802 milyon pesos. Kapansin-pansing nakasilid din sa mga pakete ng Chinese tea ang mga hinihinalang droga, kagaya noong mga nalambat ng mga mangingisda sa Masinloc, Zambales. Ayon kay Police Brigadier General Peñones, iniimbestigahan kung may kaugnayan sa isa't isang mga insidente ng na-recover na droga mula sa dagat. Narito po ang pahayag ng hepe ng PNP Region 3. Naniniwala ako na may connection dahil based doon sa mga nahuli rin natin, na-recover din dati before, halos pareho yung packaging, pati yung mga Chinese label, halos pareho, malaki yung pagkakapareho nila. Posibleng baka nilagay ito and may kukuhang iba, or baka naman na-recover niya, natakot, or iniwan na lang doon. So lahat na ang gulo, tinitingnan natin ano yung possibility. And lalabas naman yan doon sa investigasyon natin. Pia, patuloy yung investigasyon ng pulisya. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng Bataan Forensic Unit yung mga hinihilalang droga para sumailalim sa examination. Yan ang latest mula rito sa San Fernando, Pampanga. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, Darlene Kai. Nahuli na ang grupong pinagkunan umano ng sigarilyong tuklaw sa Palawan. Puro estudyante ang 5 suspect na nakuha ng parang marijuana. Nakatutok si June Veneracion. 3 linggo mula nang mag-viral ang pangingisay ng 3 kabataan sa Palawan dahil sa paghitit umano ng sigarilyong tuklaw o black cigarette. Naaresto na sa isang bypass operation ng grupong pinagkukulan umano ng kontrabando. 5 estudyante na edad 19 hanggang 25. Ito kasing nahuli natin is the identified source of the tuklaw na may synthetic cannabinoid nga dito sa Puerto Princesa. Bukod sa synthetic cannabinoid at iba pang ebidensya, nakuha rin daw sila ng marijuana. Nasampahan sila ng reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act at nasa kustodiya pa ng pulisya. Sinusubukan pa naming bakuha ang kanilang panig. Marami pa ang ating tinitingnan ng mga tao at sisiguraduhin natin na hindi na ito maglipana pa. Sinasabing galing Vietnam ang mismong tuklaw. Pero ang synthetic cannabinoid na inihalo sa tuklaw ang naging sanhi umano ng pangingisay ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Base sa investigasyon ng PNP, online ang bentahan ng mga suspect. Ang 1 mililiter ng synthetic cannabinoid, 300 pesos daw ang kanilang benta. Inaalam pa kung kanino sila kumukuha ng supply ng illegal na droga. Sabi ng PNP,
Tulad ng ibang droga, tinututukan din nila ngayon ang tuklaw na may halong synthetic cannabinoid. May mga illicit trading routes na tinitingnan natin na maaring pinagdadaanan ng mga substance na ito. Ang problema, marami umano sa nabibiktima ay ang mga kabataang sumusubok gumamit, dala ng murang pag-iisip. Walang mabuting idudulot sa inyo yan. At itong bottom line lang dyan, wala pa akong nakitang adik na maganda at gwapo. Lahat ng adik, pangit. Tingnan nyo ang before and after. Artista, napakaganda na adik, tingnan mo itsura. Di ba? Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Sure slot sa pagkasundalo kapalit ng mahigit 100,000 piso. Yan ang nabistong alok ng nagpanggap umanong recruiter sa Philippine Air Force pero discharged na pala sa serbisyo. Nakatutok si Marisol Abduraman, exclusive. Pagkatanggap ng suspect sa mark money na nagkakahalaga ng 89,000 pesos. Agad siyang inaresto ng mga operatiba ng CIDG Batangas sa Mataas na Kahoy, Batangas. Inireklamo ang suspect ng kanyang biktima at classmate ng college kaugnay sa pangakong sure slot sa recruitment ng pagiging sundalo kapalit ng pera. Nagpapanggap din daw ang suspect na tauhan ng Philippine Air Force na assigned sa mga recruitment ng mga aplikante. He asked for an initial amount of 32,000 to give him a slot for the recruitment. However, ma'am, after 1 day po, nanghingi po ulit ang ating suspect. Sa kagustuhan maging sundalo, nagbigay daw ang biktima ng 32,000 pesos sa suspect. Pero nanghingi pa raw ito ng karagdagang 89,000 pesos para naman daw sa tiyak na slot sa recruitment at sa uniform. Matapos ma-verify ng CIDG sa Philippine Air Force na hindi nila empleyado ang nasabing suspect, ikinasa ang operasyon kasama ang Air Force kung saan nahuli ang suspect. Dati po siyang personnel po ng Air Force. However, she was discharged. Naharap sa iba't ibang reklamo ang suspect, kabilang ng staffa at usurpation of authority. Dahil sa personal na problema. Muli namang nagpaalala ang mga otoridad na mag-apply mismo sa mga tanggapan ng ahensya at tandaan wala dapat bayaran sa pag-a-apply. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, dinagdagan pa ang mga gamot na maaring matanggap ng libre sa ilalim po ng PhilHealth Gamot o Guaranteed and Accessible Medication for Outpatient Treatment. Mula po 75 uri ng gamot gaya ng pang-high blood at diabetes ang maaring matanggap ayon kay Health Secretary Ted Herbosa. Sagot ng PhilHealth hanggang 20,000 pisong halaga ng libreng gamot kada taon sa mga piling butika at ospital. Sa ngayon, nasa mahigit 4,000 ang partner clinics ng PhilHealth. Pero nasa Metro Manila pa lamang ang mga piling butika. 6 sa 15 contractor na inilista ng Pangulo na naka-corner sa mga flood control projects ang may poor o unsatisfactory rating ayon sa isang pagsusuri. Pagdidiin ng palasyo, kailangan may managot sa mga palpak na proyekto kontra baha. Nakatutok si Ian Cruz. Ang direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos sa Department of Public Works and Highways, i-blacklist ang mga palpak na kontratista sa mga flood control projects. Pagdiin ng palasyo, dapat may mapanagot sa palpak na flood control projects o kaya ghost projects. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., dapat na may managot sa ganitong uri ng kapabayaan, katiwalian at panluloko at tiyakin na mananagot sa batas ang lahat ng may sala. Nakakadismaya at nakapagtataka kung bakit napupunta sa mga pabayang contractors ang mga ganitong proyekto. Ang utos ng Pangulo, kasunod ng kanyang pagsisiwalat na 15 contractors lamang ang naka-corner ng 20% ng mahigit 500 billion pesos na flood control projects mula July 2022 hanggang 2025. Sa mga kontraktor na ito, nakita ng GMA Integrated News Research na 6 ang binigyan ng poor o kaya unsatisfactory rating sa Contractors Performance Evaluation System o CPES base sa 9 na government projects na kanilang ginawa. Ang pagsusuri ay ginawa ng Construction Industry Authority of the Philippines para sa mga proyekto mula July 2015 hanggang June 2025.
Base sa CPES Implementing Guidelines, ang kontraktor na nagkaroon ng poor o unsatisfactory rating ay magiging blacklisted sa paglahok sa alinmang proyekto ng gobyerno, alinsunod sa Government Procurement Policy Board. Dahil DPWH ang pangunahing implementing agency ng mga flood control project. Ang tanong ngayon, may tatamaan din ba sa departamento? Mahirap po yung tinatawag na witch hunt na dahil nasabi lang na palpak ang lahat or halos ng ibang mga proyekto patungkol sa flood control ay magsisibak na po ang Pangulo ng mga tauhan mula sa DPWH. Alamin po natin kung ano ang kanilang mga responsibilidad, kung ano man ang naging kanilang mga negligence, at kung makikita po ng Pangulo agad-agad dito, hindi naman po mag-aatubili na sila ay sibakin sa pwesto. Ayon pa sa Malacanang, walang timeline na ibinigay ang Pangulo, bagamat nais umano nitong mabilisan ang pag-iimbestiga ukol sa mga proyekto kontra baha. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Isinusulong ni Senador Robin Padilla na ibaba sa 10 taong gulang ang age of criminal liability. Paglilinaw ni Senador Kiko Pangilinan, pwede pa namang litisin ang mga edad 15 pataas sa kasalukuyang batas at pwede pa ring makulong ang edad 9 hanggang 15. Maling akalaan niya na hindi sila pwedeng panagutin kung karumal-dumal ang ginawa. Nakatutok si Mark Salazar. Sa plenaryo ng Senado, hiningi ni Senador Robin Padilla ang suporta ng mga kasama sa gusto niyang amyenda sa Juvenile Justice and Welfare Act. Dapat na raw ibaba sa edad 10 ang criminal liability ng mga bata, imbis na 18 sa kasalukuyang batas. Yung mga nakagawa po ng mga heinous crime, hindi ko po talaga matatanggap na tatawagin nating mga bata itong mga ito. Sana po buksan din po natin ang isip natin sa usapin ng kailangan na. Nakita ko na ang worst of the worst, sabihin nyo na. Pero ako hindi ko masikmura. Pero pumalag sa panukala si Senador Kiko Pangilinan ang may akda ng 2006 Juvenile Justice and Welfare Act. May kakulangan ng batas, ngunit mas marami ang kakulangan sa implementasyon kaysa sa batas mismo. Una po, linawin ko po sa ating kaibigan, Senator Kiko Pangilinan, wala po akong sinabi na kulang ang batas. Ang sabi ko po ay napakaganda ng batas na ito. Hindi lang po siya napapanahon ngayon. Pinabulaanan ni Pangilinan na walang pananagutan ng isang bata sa batas. Hindi rin aniya totoo na dapat pakawalan ng batang nagkakasala sa ilalim ng kanyang batas. Kung sila ay kumilos at magkaroon ng discernment at kumilos na parang mga tulad ng mga nasa hustong gulang na, from 18 to 15 dapat litisin bilang mga nasa hustong gulang na. At yung 15 and below naman, pagka serious offenses, pwede silang mandatory confinement for a period not less than 1 year. Ayon kay Pangilinan, maraming probisyon ang batas na pumuprotekta sa biktima ng juvenile offender, pero nagbibigay rin ng pagkakataon para makapagbago ang isang batang nagkasala. Baka ang problema ay sa halip na amendahan yung batas, ipatupad ng tama yung batas. Ang kabataan po natin sa ngayon, kapag sila ay nakita nila kasi na tayo easy-easy lang, at alam naman natin na kayo po mismo ang nagsabi, may problema sa implementasyon at napanood pa nila ngayon yan, nako. Lalo na naman lalakas po ang mga loob ng mga sindikatong bata. Pero sabi ni Senador Pangilinan, suportado ng mga pag-aaral na naging matagumpay ang batas sa pagre-reforma ng mga juvenile in conflict with the law. 70%, if I remember right, nung mga nabigyan ng pangalawang pagkakataon dahil nagkasala na diversion program ay nanumbalik sa normal na buhay at nagkaroon na ng maayos na pamumuhay. Nirefer na sa Committee on Justice ang panukala ni Senador Padilla para doon mahimay ng husto ang issue bago ibalik sa plenaryo at pagbotohan. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras.
Good evening mga kapuso! Literal na sanggang dikit sina Dennis Trillo at Jenilyn Mercado di lang sa pagsabak sa action scene sa GMA Prime, pati na sa paggawa ng kwelang content online. For real nga raw ang pagiging thankful ng Denjen sa natatanggap nilang suporta. Makichika kay Nelson Canlas. Mula sa pagsagip kay Kapitana Isa ang played by Nova Villa sa kamay ng mga sindikato. Hindi pa tapos ang misyon ni Bobby at Tonyo na sina Jenilyn Mercado at Dennis Trillo na muling mapapatrouble sa episode ngayong gabi sa Sanggang Dikit for Real. More than thankful ang Jen din sa pagtangkilik ng mga manonood sa serye. Kasama nito ang Encantadia Chronicles Sangre at Beauty Empire sa mga programang hindi binibitiwan ng mga manonood sa primetime. Mas lalo kaming ginaganan talaga pag nalalaman namin na maganda yung pagtangkilik ng mga kapuso namin. Mas lalo kaming ginaganan mag-taping. Kahit na mainit, mahirap, maraming action scenes, okay lang. Sulit lahat ng pagod. Bukod sa action-packed scenes sa serye, kinaaaliwan din ng netizens ang kulit side ni na Dennis at Jenilyn online, tulad ng kakaiba nilang workout routines, pati na ang agawan ni Jen at ng comic duo ni na Tito Abdul at Tito Marcy para makasayaw si Dennis. Pero ang tunay na nagwagi, si Joros Gamboa pala. Nang bumisita ang GMA Integrated News sa set ng Sanggang Dikit FR, nadatnan pa namin na nagsushoot ng bagong entry ang Jen din. Routine na raw ito para makapagbigay saya at inspirasyon sa mga nag-aabang nilang fans. Nagsisingit kami na talaga ng time para gumawa ng mga nakakatuwang mga content para sa mga followers, para rin naman sumaya ang araw nila, di ba? Tsaka nakakatulong yun sa pagpapaalala na meron kaming palabas na ganito at saka kasama namin yung mga masasayang cast habang ginagawa namin yun. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happening!